Higala igsoon atong hisgutan karon ang mga butang nga makalaglag sa tawo ngadto sa impierno ug mahimong tinunglo ang tawo atubangan sa Ginoo. Gusto ba mong masayod kung sa mga butanga? Atong pamatud-an sa Biblia. Atong basahon dira sa Deuteronomio 7 versikulo 26. Pastor, palihok og basa. Okay. Deuteronomio 7 versikulo 26. Nagkanayon, dalaygon ang bugtong uboy Dios. Amen. Og ayaw ninyo dad-a sa inyong balay ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo. Kasilagan. Aron dili kamo laglago niya ug likayay ug tamaya ninyo kini mga Dios kay mga tinunglo kini. Oh. So big pulong no. Nadungog ninyo igsoon, di kasilagan sa Dios ang mga butang ganang mga Dios. Og makalaglag nimo kung di ka mundag simba ang mga Dios o kanang mga rebulto. Amen. So nadungog niyo ang pulong sa Ginoo nga dili tumo-tumo. Naragid nimo, naran ninyo og dili pabudog mo tuos Ginoo magpabilin mo pagahi sa inyong ulo. Manay giingon day kanina nga tamaya ninyo, Ipatamay. ninyo. So ayaw mo katingala igsoon kung amo nang gitamay inyo mga Dios. Okay, ang Biblia nagsugo. Ginagayagaan mo na nga naman kay ang pulong nga sa Dios nagsugo, tamaya ninyo. Ipatamay. Parang ayaw niyo kasakit ka naman, biblical man ni siya. Huwag itay angay kasi mutuo man kamo Biblia. Oh. Kamo man kay nag-compile sa Biblia. Inyo man kaning Biblia. Amo man kay taga syaro apil mo kabasahan eh. So dili gisa maayo. Dios mga butang nga dulumtanan, makalaglag og tinunglo. Atubangan sa Ginoo dili pasulod gani sa imong balay. Klaro kayo to ha. Klaro kay igsoon. Pinasikad gyud sa balaang kasulatan. Mo dai na kasagaran karon nga ginadala, ginabutang na sa mga altar sa balay sa sulod. Mo na gipasabot. Mo na gipasabot diri igsoon. Katong mga nagpangga, nagamping ani mga Dios. Kung sa gingon dia, likayin ninyo, ha? Tamayay, at tamaya ninyo. Kay ngano man, kini mao'y mga butang nga gikaligut-gutan sa Dios ug mao'y makalaglag dia kaninyo. Ug mao'y magatod nimo ngadto sa impierno. Mahimo pagikan tinunglo. God bless. Mo na igsoon kamo na lang mag-igo mo sabot. Yan na lang, daghang salamat. God bless kanatong tanan. Ato ning tubagon ning mga pastoy sa sektang sulpot na kung diin naningkamot sila sa pagpangumbinsi sa mga inosente o katong mga ignoranting katoliko aron matagak sa gitawag og pagtuo. Yang ilang gihimo, maghimo sila mga tinumo-tumo og mga butang-butang nga mga istorya. Nya ang ilang una-una, ilang ipahaom sa nakasulat sa balang kasulatan para aron ingnong tinuod sila sama sa ilahang presentation karon. Ingon pa nila. Unsa daw kuno tawag in pamaaging nga malaglag daw ang ato ang kalag. Unya ang ilang una-una refer lang sa Dios. Dili pod napo isa ana. Unsa man isa ka ng pagkabakakon, di ba? Sumala sa balaang kasulatan, pinadayag kapitulo 21, bersikulo 8, apil lang tanan mga bakakon og tig butang-butang mahiagom sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang gitawag og kamatayon. So tungod niya na ato ang tan-awon kung namakakba ning atong mga amigo o dili. Sumala sa tudlo Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, now this is the Catholic faith, we worship one God. So therefore mga sir ug mga ma'am, walay giila ang mga Katoliko nga laing mga Dios. Para aron ingnon nga kining maong mga ribulto amo ang giilang mga Dios. Kay mahitabo man nga ang usa ka ribulto mamahimong Dios kung ilhon nimo na nga Dios. Isaias 44:17. So karon mahimo na siyang gitawag og Dios kung tawag ini nagsimba ka ni ana og imong gialagaran isip puli sa Ginoong Dios kay ang Dios abughuan man. So question, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nagahimo ba? No sir, no ma'am. Klaro ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagtuo og nagsimba lamang kita og usa lamang ka Dios. So therefore wala tay gituuhang mga daghang mga Dios og dili nato Dios ang mga ribulto. Nga naman kay ampong Katoliko amahan namo naka sa langit. Di kita moingon nga amahan namo mipilit ka anang ribulto para mahimong tama ning mga pangunahuna ning atong mga higala nga mga dili Katoliko. Unya kana magong Dios nagrepresentar kana sa butang nga dili tinuod. 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4. So buti pasabot kung naa kay ribulto nga nagrepresentar og tinuod, so therefore dili na siya matawag nga Dios. For example, ribulto sa Ginoong Hesus kaya nasa kong likod. Tinuod man nga naay Kristo. So therefore dili ni Dios. Ang Dios kanang nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Karon gigamit nila ang Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 26. Atong i-pray ba nga namakak ning maong mga tawhana.
Kaya ang ilang una-una, pagbasa nila sa Deuteronomy 7:26, ang ilang una-una, kanang mga ribulto, simbahan katoliko. Actually, dili mo ito kumuriak. Nga naman, kaya di man kumusupak sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nagisaway, na ikaligot-got ang Ginoong Diyos para dito sa mga Diyos-Diyos. Huwag mang gingon din na nga ikaligot-got ang Ginoong Diyos para sa ribulto, imahen siyang anak o ribulto sa mga santos. Wala man. So di man ta kumuriak. Niriak lang ko, tungod kay ang tumoy ani, inyuha man kaning Biblia. So therefore, ang gipatamaan nila sa Diyos-Diyos, ang Katoliko. So, ilang gibutang-butangan karon ang Katoliko. Walang napugos ko pagtubag, niining mong argumento sa ato ang mga higala. So Deuteronomy chapter 7 verse 26, wala pa mentay ribulto sa mga santos at the time. Wala pa ribulto ni Ginoong Jesucristo sa mahal nga birhen at the time. Sa nagisulti sa Ginoong Dios, nagikaligot-gutan niya ang mga ribulto or mga imahen sa gitawag og mga Diyos-Diyos. So, giusap man ninyo pagkamap sa una-una nga refer na sa ribulto ni Kristo, ribulto sa mga santos o ribulto sa mahal na birhen, kanang gisulti sa Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 26, nga inyo ang giingon nga refer na sa kanang nga mga ribulto karon. Pagbutang-butang na, pagpamagkak na, di ba? Number 2, pag ingon nga gikaligot-gutan na sa Dios buti pasabot, ang writer naghatag og pahimug-at nga existido na ang mga ribulto nga gikaligot-gutan sa Dios at the time. So, unsa man ang mga ribulto sa mga Diyos at that time, sa panahon nga gisulat ang Deuteronomy. Ribulto sa gitawag mga Egyptians. Kaya di ba, gikan man sila sa kaulipnan sa Ehipto for 400 years. For not less than 400 years, kay 430 years man sila naulipon. So, refer na dito sa mga ribulto sa Egyptians. Question, na ba ribulto ang mga Egyptians sa ribultong Kristo? But-buto ni mga tawanan ni pastoy nga tawag ining nagbuot-buot, nagpapastoy-pastoy lang. So makita amin tinudloan mga sir ug mga ma'am nga naman kay tanaw ra godo ang gikot ang Old Testament di pagkaman gipasangin lang ang ribulto sa mga santos nga naras Bagong Testamento. Kabangaga na lang. Uno Hari Kapitulo 11 versikulo 33 refer na sa ribulto ni Baal, ni Molok, ni Astaroth on Isaiah 46:1. Wa may gisgutan sa Old Testament nga ribulto sa mga santos. Kaya para maingon sila nga, ang gipahinungdan ng Deuteronomy 7:26, refer na sa ribulto sa mga santos. Mali. Lahi ang ribulto sa mga santos, lahi ang ribulto sa mga Diyos-Diyos. Kaya una-una ni mga tauhan na, basta ribulto Diyos-Diyos na. Subot pasabot, kung basta ribulto Diyos-Diyos na, una nakasala ang Diyos, kaya nagpahimog ribulto sa mga kirubin. Una nakasala ang unang katawan sa katong Israelita, ay ang ilang templo na ang mga ribulto sa kirubin. Unya, ang kahabugon pag yun kay dili mo ubos og 15 feet. 5 ka na. So, it does not mean nga ribulto na, Diyos na. No. No, sir, no, ma'am. Again, mahimo lang ng Diyos ang usa ka ribulto kung imo nang giila nga Diyos. Why buutang Katoliko nag-ila sa ribulto nga Diyos? Kaya again, ang pag-ampos Katoliko, amahan namo naka sa langit, di gid mo ng Katoliko, amahan namo mipilit ka anang gitawag og larawan. Ikaapat nga gitawag og punto ingon pa niya kamo maka ang tag-iya aning gitawag og Biblia. Siya ro wala mo kabasa ini. Muna jud og correct nga tong mga higalang mga pastoy sa sektang sulpot. Tinuod bitaw nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tag-iya anang libro nga gitawag og Biblia. Kamo igot lang mo ng kopya. O nya pagkahuman wa pag gyud ninyo tarongag kopya. O nya gabuot-buot pag gyud mo og sabot sa libro nga dili inyo. O nya inyo pag yung koreksyonan ang tag-iya ng Biblia pagkabangaga gini mga tawana. Musukan pa mamuragway utang kabubot po ni mga tawana ba? Lima ka koreksyon ng tag-iya sa ilang kopya nga tawag ining libro. Remember, kung bright ang mekaniko, mas bright ang gitawag og inventor. Why katungod ang mekaniko? Nga mo question sa inventor. Nga naman kay ang inventor gikan sa pinakadako hangtod sa pinakagamay nga kahimanan or tools or tawag ining mga butang ni anang maong iyang giimbento, kabalo siya ana tanan og kabalo siya muhubad ana. So kung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana siya ang inventor tag iya ni anang maong gitawag Biblia, kinsa man mo mga mo correct niya. At the same time kanang inyong pundok limbuto lang karon nga panahon mangoreksyon mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo nga nag-exist na for not less than 1,900 years. Di ba?
Number 2 point, in terms of interpretation, bangag mo mag-interpret. Tanawa na gudo, Leviticus chapter 10 verse 10, ilho ninyo ang butang balaan o dili balaan, ang butang santos o dili santos. Di mo magkailag santos nga butang. Nga naman kiwa may santos sa inyo, ha? O niya, ingon pa na ganun sa Kristo sa St. Matthew chapter 7 verse 6. Ingon pa niya, ayaw ihaptag ang butang santos. Ngadtos mga iro. Kano na yung nagpagot. O, tanawa din karon sila. Imagine mo, gitubag na simbang katolika na niya pang 787 AD niya until now. Wa pa na sila na human og atake. Gitubag na simbang katoliko. Oh, di ba? Oh. And lastly sa tawag ining gitawag og point, igo lang mo nagbasa. Wala mo'y tarong nga interpretation kaya ang inyong interpretation dili interpretation sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mabota ingon sa San Pedro, 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. Ingon pa ni San Pedro, may mga butang nga lisod sabton sa gisulot ni San Pablo nga gituis sa mga walay alamag ug sa mga matuotuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug mo'y magdala kanila ngadto sa ilang kaugalingon nga kalaglagan. O giunsa man ninyo pag surambaw, pag-interpret ang Deuteronomio chapter 7 verse 26. Di man kag Diyos ang gibutang, anya na siyang una-una imahin sa mga santos. Surambaw ng interpretation. Surambaw ng interpretation. O yan, nahulog nga inyong gibutang-butangan ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kana ba pagbutang-butang, makalangit ba na? Dili. 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 9, ingon pang San Pablo, ang mga tigbutang-butang dili makasulod sa gingarian sa langit. Yung panagan ng Kristo, kung unsa gani ang mugawa sa baba mo na naasulod sa iyahang kasing-kasing. Sige mo glitok anang ang Katoliko nagdiyos-diyos, ang Katoliko nagdiyos-diyos. So buti pasabot ka ng inyong kasing-kasing mo ay nagdiyos-diyos. Di ba may nagawa sa inyong baba? Di ba namin tudlo sa Iglesia Katolika? So dili ang Katoliko may nagdiyos-diyos sa mga ributo, kundi dili kamo. Ganun man kaya nagtuuman mo nga diyos-diyos na. Di ba? And katapusang gitawag og punto, bantayan nato nga ang Ginoong Dios suko gid anang mga mini nga mga magtutudlo. Suko gid siya ana, di ba? Galatians chapter 1 verse 8 ingon pa ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Pag yung nga among giwali refer na sa Iglesia Katolika, kay ang Iglesia Katolika mao man ang iglesia gitukod ni Kristo kung diin didto nay sakop ang mga apostol. So kung dili gani haom ang imong gitudlo or supak ang imong gitudlo sa Iglesia Katolika nga mo'y gitukod ni Kristo, sumapang San Pablo, matinunglo ka. Manakining mo mga tawhana, matinunglo ni apil ang mga nituo ining mga tawhana. So diya sa balang kasulatan, klaro, gidili ang mga larawan sa mga Diyos-Diyos, pero never lingon ang Ginoong Diyos nga ayaw pagbuhat og ributo sa kong anak og ributo sa mga santos. No sir, no ma'am. Huna-huna og damguro na ninyo gidili ang mga ribulto sa mga santos o ributo sa tuwang Ginoong Kristo. Og bantayin ninyo. Ang panaginoong Kristo 17:10 sa numan ingon pa niya ang pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung imuhang bugal-bugalan ang mga ribulto sa mga santos, tablara nga imong gibugal-bugalan ang mga santos og si Kristo nga pinaagi sa mga santos gipasidunggan siya. Dili gibulto yung kalaban. Dili ang mga santos yung kalaban, ang inyong kalaban ang Ginoong Kristo. Nang kita mga Katoliko, padayom ta sa paghatag pagtahod ni inyong mga ribultuha. Nga naman, kay damor nga atong gitahod yung mga ributo, gitahod nato ang responsableng girepresentahan anang ributo nga sumala pa ni Kristo kay pinaagi kanila. Gipasidunggan ako. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.